Malapit nang magsimula ang kasal ko, pakiusap, palayain mo na ako. Behave. Maging panlaban sa lason ka at pangako, hindi ka magsisisi. Patawad, Yifan, hindi na kita mapapakasalan. Ang batang amo ng pamilya sa Han na si Hanifan, ikakasal dapat ngayon. Pero iniwan sa ng kanyang nobya. Mumay, bakit mo ako iniwan at umuwi ka rito ng palihim? Hanbao, tahan na. Bumalik ako para hanapin ang daddy mo. Wala akong pakialam. Sasama ako sa paghahanap kay Daddy. Sige na, okay. Ano yung tunog na iyon? Nasaan na kaya ang lalaking iyon mula noon? Huwag kang mainay. Sakay na. Nasa unahan sila. Bilisan nyo. Sakay na. Ikaw, Nalason yata ako. Sipsipin mo ang lason mula sa sugat. gising na dyan. Tumigil ka sa pagdadrama. Huwag mong sabihing patay ka na. Malas ko naman. Sige, tutulungan na kita sa huling pagkakataon. Ang nawala kong singsing 5 taon na ang nakaraan. Bakit nasa kanya? Batang Panginoon, patawad at nahuli kami. Bilisan nyo. 5 taon na ang nakalipas. May nanlansi at nagdroga sa akin. Si Murber ang naging panlaban sa lason ko. Noon ko rin nawala ang singsing. Ang babaeng yon. Bakit nasa kanya ang singsing ko? Hanapin niyo ang babaeng nagligtas sa akin kanina. Opo. Atsu, magmadali kang pumunta sa airport. Nakidnap ang anak natin. Mami, nakababa na ako ng eroplano. Sanduin mo na ako. Wilan, masamang balita. Ang batang si Yehan. Hinakaw ang pasport ko at tumakas pabalik ng bansa. Ang pasaway na batang to. Bawal mangyari ang kahit anong kay Dan Xiaoman. Siya lang ang tanging alas ko para mapakasalan si Jianzu. Pakiusap, agmong saktan ang anak ko. Nasaan si Hanchu? Chu, iligtas mo si Xiaoman, pakiusap. Pakawalan mo si Xiaoman at papakawalan pa kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan si Xiaoman. Zanchu. Iligtas mo ako. Manong, naihi ako. Padaan naman. Alice. Alice. Pampablikong CR to. Kahit nagtataping kayo, huwag niyong harangan ang CR. Padaan nga. Siya, yun. Mami, naihi ako. Pasensya na, makikiraan lang. Naiihi ang anak ko. Gusto niyang mag-car. Huwag kang tatakas. Sinira mo ang plano ko. Papatayin kita. Mamay. Magandang tita. Mami, okay ka lang ba? Sobrang natakot si Hanbao. Wala, okay mo. Magandang tita, salamat po sa pagligtas sa akin. Nasaktan ka ba, anak? Salamat sa pagligtas ninyo sa kanya. Xiaoman, dito ka lang. Nandito si Mama para sa'yo.
May kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na ako. Momay, kailan ba natin hahanapin si Daddy? Naalala mo pa ba kung ano ang itsura niya? Hindi ko na maalala. Pwede ba maging responsable ka namang adulto? Ngayon, wala tayong ni isang clue. Paano natin hahanapin si Daddy? Sinong nagsabing walang clue? Nasa akin ang singsing niya. Momay, wala namang nakaukit na pangalan dito. Paano malalaman kung kanino to? Hayaan na natin. Subukan natin ang bago kong software. Tingnan natin kung may makita. MSY, naghahanap ng piano teacher ang pamilya Zhan. Kailangan ng home tutorial. Interesado po ba kayo? Iisa lang ang pamilya Zhan dito sa Maynila. Hindi kaya kamag-anak nila Zanifan ito. Pasensya na, kailangan ko munang pag-isipan. Resultang software, ang singsing ay konektado sa ang pamilya Zhan. Sigurado akong galing sa ang pamilya Zhan ang daddy ko. Momay, kailangan natin ng malaking pera para mahanap si Daddy. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Ayokong maging pulubi. Bago pa natin siya mahanap. Sige, bukas samahan mo akong mag-apply. Momay, hindi pa tapos ang tanong ko. Ayaw mo na bang hanapin si Daddy? Gusto ko rin naman siyang mahanap. Pero hindi naman siya pwedeng magpakita na lang bigla sa harap ko. Ikaw yung daddy ni Xiaoman kahapon sa airport. Ang bilis naman nating magkita ulit. Momay, ito ba yung tinatawag na love at the next corner? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ezhan, pwede mo na akong bitawan. Pamilyar ang kwintas na suot ni Miss Ye. Atsu. Anong ginagawa niyo? Kuya. Huwag kayong lumapit. Sabi sa libro, kailangan daw suklian ng buhay ang nagligtas ng buhay mo. Huwag na, salamat. Tigilan mo na ang pagbabasa ng mga walang kwentang libro. Kumusta? Ako si Weilan. Ako ang gurong ipinadala ni Principal Yu para magturo ng piano. Atsu, bakit ka bumalik agad? Kinuha ko lang ang libro ko. Xiaoman, nandito na ang bago mong piano teacher. Makinig ka mabuti sa kanya, huwag kang susuko ha. Hindi po site Xiaoman, Momesa. Atsu, mauna ka na. Ako na ang bahala rito. Teacher Ye, sa'yo ko na ipinagkakatiwala ang piano lessons ng anak ko. Salamat sa tiwala, Ginoong Zan. Tanggal ka na sa trabaho. Hindi pa man lang nagumpisa si Momay. Bakit hindi agad bagay? Ang sabi ko, hindi bagay, hindi. Ang dami-dami ko nang nakitang babaeng tulad mo. Naggapanggap na piano teacher para lang akitin si Atsu. Kunin mo tong pera at lumayas ka na. Mismo, ayoko sa lalaking pinagsawaan na ng iba. Nandidiri ako. Hanbao, umalis na tayo. Bata, hindi ka talaga kamukhang Momimo. Kung may oras ka, magpad na test na kayo. Anong kalokohan yan, bata? Mamay, gusto ko si Pretty na tita. Pwede bang huwag mo na siyang paalisin? Hahanapan kita ng bagong tutor sa loob ng 1 linggo. Sa birthday party ng lolo mo, dapat mong makuha ang loob niya. Kailangang pumayag siyang magpakasal ako sa pamilya Zhan. Bakit yung ibang nanay, mahal na mahal ang anak nila? Bakit ako? Hindi ako mahal ng sarili kong ina? Teacher Ye, Hanbao. Tito, alam mo bang ulan? Kaya sinundo mo kami ni Mommy? Saan kayo pupunta? Ihatid ko na kayo. Wag na, nag-book kami ng sasakyan. Anong sasakyan? Ang sabi na siraan daw. Kaya ngayon, maaari na kayong sumakay. Ayan na nga. Mommy, gutom na ako. Salamat na lang, Jinezhan. Tara na. Pasensya na, nabasa ang sasakyan mo. Nabasa. Di basa na. Momay, bakit ba ninenervyos ka masyado? Ako. Hindi ako ninenerbyos. Missy, ang ganda ng kwintas mo. Pwede ko bang makita? Tito, gamit ito ni Daday. Bakit sa iyo? Ang daddy mo? Nasaan na siya? Wala na. Ito na lang ang naiwang alaala niya sa akin. Pasensya na. Momay, sinungaling ka.
Hindi yon totoo. Huwag kang sumali sa usapan ng matatanda. Zhan, salamat sa araw na ito. Naalala ko na pagkakami ng CBC, Zhan. Wala pa nga akong asawa, saan naman ako kukuha ng Zhan? Di, ang nanay ni Xiaoman ay. Si Rover. Siya lang ang fiance ko sa pangalan lang. Tito Han, yung masamang babaeng yun. Fiance mo pala? Ang sama naman ng taste mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi yung babaeng yan, hindi lang pinaalis si Mumi sa trabaho. Pinahiya pa kami gamit ang pera. Di, paano kung kunin ulit kita? Ginoong Zhan, salamat sa tiwala mo sa akin. Pero ang trabahong ito, hindi ko naman pinagnanasaan. Hanbaw, tara na. Mumay, nasaan na yung singsing ni Dada? Tinanggal ko na, baka mawala ko kasi. Isuot mo na ulit. Baka makaligtaan natin siya. Mabuti na kataan. Buti na lang, di ko siya nakita, kundi binali ko na iyang dalawang paa mo. Yiwilan, ang kapal na mukha mo at bumalik ka. Huwag mo kung tawaging Yifan. 5 taon kang tumakas mula sa akin. Nakipagtanan sa ibang lalaki. At ngayon bumalik ka na. At gusto mo na namang landiin ang tito ko? Sino ka ba? Pakiusap, respetuhin mo ang Mumi ko. Mommy. Aya ito ang anak mo sa lalaking yon? 5 taon na ang kalipas, yung malaking natagwan ko. Talaga bang hindi niya ginalaw si Wilan? Saan nanggaling ang batang ito? Ate, may anak ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kasal na kayo. Patawad, Ed. Sabi ni Mama, hindi pwedeng walang bride sa kasal. Kaya pumalit ako at pinakasalan ko si Yifan. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin noong araw ng kasal, 5 taon na ang nakalipas. Sinabi mong hinihintay ako ni San Yifan sa hotel. Pero nang pumasok ako, may bumugbog sa akin. Wala naman siya roon. Bakit mo ako niloko? Hindi ko sinasadya, Ed, dahil ba ito sa paghalili ko sa kasal? Galit ka ba? Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sobrang babaw naman ang sorry mo. Walang kakaklase-klase. Yung kaliwang pisngi mo, hindi pa nasasampal. Huwag kang sobra, Yiwilan. Ganyan ba ang itinuturo sa inyo ng pamilya Zhan? Manakit na bata. Tito, Si Zansu pala ang tito niya. Ginoong Zan, pakisuyo, disiplinahin mo naman ang pamangkin mo. ito, siya ang nang-api kay Haitang. Huwag mo hayaang makaalis siya ng ganyan lang. Ano pa bang gusto mo? Gusto kong humingi ka ng tawad kay Haitang. CJ, At anong gagawin mo? magtangka kang saktan ako. Ayan, kumpleto na ang sampal sa magkabila mong pisngi. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dahil nakapag-sorry na, Miss Ye. Ihahatid ko na kayo pa uwi. Sorry, hindi ko po sinasadya. Hindi ka naman siguro magtatanim ng galit sa isang bata, hindi ba? Ay, ako naman isa. Ikaw, Zan Yifan, sinampal niya ako. Hayaan mo lang ba siyang makaalis? manahimik ka. Pinagtatanggol lang kita. Para lang mapasuko si Yiwilan. Iwilan, maghintay ka lang. Mama, nakabalik na si Iwilan. Agawin niya sa akin si Yifan. Ginoong Zan, salamat kanina. Huwag kang magkamali para lang yun kay Xiaoman. Sana, pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Pasensya na, pero hindi ako pumapayat. Momay, kalma. Kahit galit ka, kailangan pa rin nating kumita ng pera. Titos Han, isip bata lang ang Mumi ko. Ako na lang ang kausapin mo tungkol dito. Pasok po. Aray. Zan, magtimpi ka. Hindi kami welcome, Yiweilan. Bago pa man naging engaged sa'yo si Zhan Yifan, nakipagtalik na siya kay Ye Haitang. Kaya huwag ka nang babalik sa kanya. Huwag kang tanga. Hanbao, kita na lang ulit tayo. Bebe, Kaya pala, ipinagkanulo na pala nila ako noon pa. Isa talaga akong gaga. Daday, pwede mo bang ibalik si Teacher Ye? Bakit? Malapit na ang birthday ni Lolo. Wala pa ring piano teacher ang Mumi ko. Natatakot akong baka hindi kami handa. Dade, please naman, tulungan mo ako. Sige, pero kailangan ko ang kooperasyon mo. Paano? Okay, ako nang bahala. Pretty tita, naalala mo pa ba ako? Si Auman, kinabahan ako sa'yo. Daday, nandito na po si Teacher Ye. Teacher Ye, kumusta? Maupo kayo. Hindi na ako upo. Ganoon pa rin ang sagot ko. Hindi ko magiging piano teacher ang anak mo. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Xiaoman. Pretty tita, sa tingin mo babobo ako? Iyon ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong tulungan? Aba, hindi. Hindi ko yan sinasadya. Ibig sabihin, papayag ka ng maging teacher ko, tama? Ako.
Siya Oman, kaya kitang turuan ng piano. Pero 1 linggo lang ang ibibigay ko. Salamat po, teacher. Marami pa tayong pagkakataon. Pero sa tingin ko, hindi papayag ang mommy mo. Wala siyang kinalaman dito. Ikaw ang kinuha kong teacher simula bukas. Pumunta ka na rito para turuan si Xiaoman. Saan ka pupunta? Ihatid na kita. Wag na, salamat. Bye, Xiaoman. Bye-bye. Sinong may sabing bumalik ka rito? Dade, pagkakataon mo na para maging bayani. Sige na. Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong anak na kahiyahiyang tulad mo. Lumuhod ka. Wala akong ginawang masama. Bakit ako luluhod? Sumasagot ka pa. Ano? Sabi ko, ka. Ano nang ginagawa mo? Ma, sa daan pa talaga kayo mananakit. Hindi ba kayo nahihiya sa kahiyang dinudulot nito sa pamilya Disiplina sa sariling anak. Anong kahihiyan? Kaya tandaan mo ang babala ko. Si Yifan ang asawa ni Haitang. Huwag mong isiping agawin siya. Kaya pala naparito ka. Dahil pala kay Haitang. Pareho naman kaming anak mo. Bakit simula pagkabata, siya lang palagi ang pinapaboran mo? Nagmamatigas ka na talaga. Para mo akong kausapin ng ganyan. El Reye, hindi ba't nakakasira ng imahe ang manampal sa publiko? Tumayo ka. Okay ka lang ba? Okay lang ako, salamat. Yihilan, wala ka na bang kahihiyan? Pati tito ni Yifan, akitin mo. Si Zanifan, nagawa kang sipingan ang kapatid ng fiance niya. Bakit hindi pwedeng maging tita niya ako? Ikaw. Paumanhin, Boss Zan. Ako ay nagkulang sa pagdidisiplina sa aking anak. Huwag kang magpaloko sa kanya. Noon, tumakas siya para makipagtanan. Iniwan niya sa air si Janifan. Kaya nga napilitang pakasalan ni Yifan ang Haitang. Ang pagtakas ko ay isang pagkakamali, Ginoong Zan. Kung pinagsisisihan mo ito, maaari mo akong tanggalin sa trabaho. Kailan ko ba pinagsisihan? Ang issue ninyong dalawa ni Zanifan ay walang kinalaman sa akin. Ang alam ko lang gusto kami si Xiaoman. Salamat sa tiwala, Ginoong Zan. Magkita na lang tayo bukas. Hoy, saan ka pupunta? Halika, uwi tayo. Ihingi ka ng tawad kay Haitang. Ayoko. El Reye, siya na ang guro ng anak ko. Mabuti pang pakitunguhan mo siya ng may paggalang. Ginoong Zan, salamat sa paghatid sa akin. Talaga bang gusto mo? Maging asawa ng tito ni Zanifan. Mommy, nakabalik ka na. Bakit parang kamukha niya iyong lalaking humawak sa akin noong gabing iyon? Bawal tumingin sa masama. Bata pa ako para sa ganyang eksena. Hindi ko dapat makita ito. Hanbaw, huwag kang mag-isip ng masama. Nagkataon lang na natumba kaming dalawa. Huwag ka nang mapaliwanag. Naintindihan ko na. Anong naintindihan mo? Sino ang nagturo sa iyo niyan? Iyong laging pinapanood ni Momay, Jong the Lakay Sweat Wife. Kakaiba talaga ang panlasa ni Miss Ye sa pagbabasa. Ginoong Zan, gabi na. Dapat ay umuwi ka na. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Huwag na kitang ihatid. Ano na ba ang pamilya siya ngayon? Pinapapasok na lang basta kahit sino. Siya ang piano teacher ni Xiaoman. Teacher, matagal ko na siyang pinaalis. Palayasin niyo na siya agad. Momay, huwag mong bastusin ang teacher ko. Teacher Ye, tara na. Jan Xiaoman, nagre-rebelde ka ba? Ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo na siya. Bilis. Mismo, wala kang karapatan na palayasin ako. Wala akong karapatan. Ako ang may bahay ng kamilyang ito. Kung hindi ako, sino? Fiance ka lang ni Ginoong Zan. Hindi ka pa pwedeng tawaging may bahay. Ikaw. Sandalo, palayasin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Kayo bitawan niyo ako. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na gumalaw. Siya ang teacher na inanyayahan ko. Ako lang ang may karapatang paalisin siya. Pero, Halika, dali sa sabi ng pamilya. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? Wala naman silang ginawang masama sa'yo, di ba? Ayos lang. Buti naman. Kung hindi, ibig sabihin hindi maganda ang pagtanggap ko sa inyo. Teacher Ye, turuan mo na ako agad magpiano. Malapit na kasi ang birthday ni Lolo.
Huwag nang maulit ang nangyari ngayong araw. Yi Weilan. Ingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon sa susunod. Anong sabi mo? Wala akong sinabi. Teacher Ye, pwede ba kitang imbitahin kasama si Kuya na pumunta sa birthday party ni Lolo? Wala naman akong problema, pero si Kuya Ihan. Hindi mahilig pumunta sa mataong lugar. Pwede mo ba siyang imbitahin? Please naman. Sobra ko kasing gusto si Kuya Yehan. Sige, susubukan ko. Salamat po, teacher. Batang babae. Nasaan ang anak ko? Ikinalulungkot ko, Missy, pero isinilang mo ang isang patay na sanggol. Inasikaso na ito ng ospital para sa inyo. Narinig ko siyang umiyak kanina. May isa pa sa sinapupunan mo. Iwailan, huwag mo nang isipin pa. Wala na ang anak mong babae. Yi Weilan, kung matalino ka, manahimik ka. Huwag mong ambisyong akitin si Atsu. Saang mata mo nakita na inaakit ko siya? Kung hindi, bakit ka pa niya personal na inimbita? Na maging piano teacher ni Xiaoman. At ganyan ka pa niya protektahan. Paano ko malalaman? Eh di sana tinanong mo siya mismo sa halip na ako. Nga pala. Sa tingin ko, mas makabubuting tanungin mo na lang si Xiaoman. Kasi siya mismo ang nagsabi na gusto niyang maging piano teacher niya ako. Huwag mong isiping dahil gusto ka ni Xiaoman. Magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. Ako ang nanay niya, hindi ikaw. Mismo ang ginagawa mo. Lalo lang magtutulak palayo kay Xiaoman. Yi Weilan, dahil magkasundo kayo ni Xiaoman, maaari mo ba muna siyang bantayan habang ngala ako saglit? Momay. Xiaoman. May tao ba dyan? Nakakulong ako dito. Buksan niyo ang pinto. Momay, nawawala si Teacher Ye. Umalis na siya. Nagsisinungaling ka. Hindi pa tapos ang piano lesson. At nandito pa ang cellphone ni Teacher Ye. Anong nangyayari? Daday, nawawala si Teacher Ye. May tao ba dyan? Nakakulong ako dito. May tao ba? Nakakulong ako dito. Maawa kayo, may tao ba? Tulungan niyo ako, bilis. Anong nangyari? Paano ka napunta sa electrical room? Anong problema? Hanbaw, bakit ka na pa rito? Ako ang kumuha ang cellphone mo at nag-text sa kuya. Teacher Ye, okay ka lang ba? Tito's Han, may claustrophobia ang mommy ko. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-lock ang pinto. At narinig ko rin ang boses ni Xiaoman. Hindi ako pumunta sa electrical room, ha? Sige, tama na ang tanong. Aksidente lang siguro ang nangyari ngayong araw. Sige na, sige na. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ito. Hanbao, umalis na tayo. Alang-alang kay Xiaoman, papalampasin ko ito ngayon. Palalampasin na kita. Teacher Ye, little bro, ihatid ko na kayo. Moreover, mas mabuting huwag kong malaman na ikaw ang may gawa ng nangyari ngayon. Atsu, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Nakakainis ka. Ano ba talagang meron sa iwilan na yan? Isa-isa kayong nagtatanggol sa kanya. Hanbao, sabi ni Xiaoman, gusto kanyang imbitahan sa birthday. Nang lolo niya 1 linggo mula ngayon. Ayoko. Nakakabagot. Sabi ni Xiaoman, kapag hindi ka pumunta, iiyakan ka niya. Hay naku, mga babae talaga ang hirap. Sige na, pupunta na ako. Napakaraming tao sa handaan. Tiyak na nandoon ang daday ni Hanbao. Dumating na ang Hanbao. Teacher Ye, narito na kayo. Xiaoman, salamat sa imbitasyon mo.
Bihira lang dumalo sa mga handaan ang hanbao ko. Baka gusto mo siyang ipasyal. Sige, tara, little bro, ihahatid kita sa masasarap na pagkain. Ayoko. Ayoko talaga sa mga babaeng iyakin. Little bro, hindi naman ako iyakin. Pwede ba tayong maglaro? Sige na nga. Bakit inimbitahan ni Xiaoman ang babaeng malandi na yon? Siya nga pala ang ex-fiance ni Zhan Yifan. At ngayon, gusto niyang akitin si Atsu. Hinding-hindi ko siya hayaang magtagumpay. Pasensya na, hindi sinasadya. Alam mo ba kung sino ang dance teacher ko? Siya ang pinakasikat na. Balerina sa Maynila at tinapakan mo siya. Mas mahalaga pa ang mga paang ito kaysa sa buong buhay mo. Nakakatawa ka. Ikaw mismo ang nag-abang ng paa mo. Ikaw. Naalala ko na. Ikaw na tumakas kasama iba. Yung iniwan sa air ang batang amo ng pamilya Zhan. Yiwilan, ang kapal ng mukha mo para pumunta. Sa party ng pamilya Zhan. Babaeng walang hiya, baliktarin mo pa. Saan ang ko? Humingi ka ng tawad. Ikaw na walang hiya. Ang lakas ng loob mong bumalik sa pamilya Zhan. Lumayas ka rito. Tapos na kayo. Ako naman. Anong ginagawa mo? Hindi kita kilala. Bakit mo ako ginaganso? May nag-utos ba sa'yo? Nakita ko lahat. Itong tita. Ang reason mo ka para pati ng ete. Ikaw na batang to. Kaibigan ako ni Miss mo. Bagong senyora ka lang, ang tapang mo. Tandaan mo to. Ikaw ang nagpadala sa kanya. Hindi ya. Kapag nakita pa kitang inaapi si Weylan, maghanda ka na. Okay ka lang ba, mommy? Teacher ya? Sigurado kayong hindi ka sinaktan ng bruhang yun? Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Yiwilan, anong ginagawa mo rito? Kuya, siya si Xiao Xiao. Ang anak namin ni Fan. Mamay, siya pala yung tita na sinasabi ni Lola. Na tumakas kasama ang ibang lalaki? Ang pangit niya. Mas pangit ka. Baong pamilya mo pangit. Daday, minura niya ako. Sinong nagsabing pwede mong laitin ang anak ko? Gusto mo nang mamatay? Pangahas kang galitin ang bisita ko. Tito, Daddy. inapi niya si Xiao Xiao. Narinig ko lahat. Ikaw ang naunang magsalita ng masama. Deserve mo iyang insulto. Tito, binubula ka na ba ng babaeng yan? Ni Yiwilan? Pati anak niya, kinakampihan mo? Anong pinag-awayan nyo? Ito ay araw ng pagdiriwang. Lolo, binubuli ni Kuya Ifan ang tagapagligtas ko. Totoo ba? Anong nangyari, Lolo? Inutusan ni Yiwilan ang bata niya na apihin si Xiao Xiao. Dapat mong panigan si Xiao Xiao dito. Aba. Hindi ba siya yung dati mong fiance? Kamukhang-kamukha ng batang, to si Atsu noong bata pa siya. Matagal ng panahon, Lawi Zhan. Maligayang kaarawan. Tumigil ka sa drama. Pagsoriin mo na ang anak mo. Anak mo ang naunang gumawa ng gulo. Bakit ako magsasorry? Nangangahas ka pang sumagot? May nanay nga, walang tatay na nagdisiplina. Tama na yan. Makinig ka sa akin, Zhan Yifan. Pag hindi mo napigilan ang bibig mo, puputulin ko mismo ang dila mo. Lolo sa tuhod, kasalanan ito ng masamang babaeng yun. Bakit pinapagalitan si Daddy? Nakita nyo na ba? Binubuyo ang apo ko sa tuhod. Alam ko namang ginagawa mo ito para sirain ang kaarawan ko. Hindi, Lolo. Lolo, relax lang po kayo. May inihanda akong piano piece para sa inyo. Talaga? Marunong kang magpiano? Gustong-gusto ko talaga yan. Halika, samahan mo akong magpiano. Ginoong Zhan, salamat po kanina. Wala yon. Bata, bakit ba tingin ka ng tingin sa akin? Titos Han, napakabait niyo sa amin ni Mommy. Ano kaya kung maging kuya na lang kita? Pwede ba tayong maging tropa na? Pasensya na po, Ginoong Zhan. Huwag niyong pansinin ang bata. Magsisimula na ang piyesa ni Xiaoman. Mauuna na po ako. Lolo, siya po ang teacher ko sa piano. Nagustuhan niyo po ba? Naman, Teacher Yi. Siya nga po pala ang teacher ni Xiaoman sa piano. Bakit hindi natin papintasin si Teacher Yi sa entablado? Regalo na rin po yun sa kaawan ni Daddy. Aba, hindi ka pa nga nakakapasok sa pamilya sa akin.
Kung makatawag ka naman ng daddy sa tatay ko, paang hindi bagay, di ba? Paumanhin po, Tito Jean. Sabi ko kasi nila, gustong-gusto niyo raw. Ang fantasy impromptu ni Liz. Baka pwedeng si Teacher Yi na lang ang tumugtog nito. Depende yan kung gusto niya. O Sej, Teacher Yiwilan. Sa tingin mo, may kapatan ba ang isang matandang tulad ko? Na hilinging tugtugan mo ako? Ah, isang piyesa ni Liz. Sige, tutugtugin ko ito para sa inyo. Ay, Sej, salamat. Pero alam nyo, para sa 4 na kamay itong piyesa. Mayroon bang voluntaryo ritong pwedeng maging kapareha ko? 5 taon na ang nakalipas, nung araw ng kasal ni Yiwilan. Inalikuran niya ang batang Panginoon Han, at lumayas kasama ang ibang lalaki. Sino ba ang hindi nakakaalam yan? At ngayon, bumalik siya na may dalang. Anak na hindi alam kung sino ang ama. Ayokong tumugtog kasama siya. Nga, sino mga diki sa babaeng yan, malas ang abutin. Yiwilan, lagapak ang pangalan mo. Tiyak na wala kang makakapareha. Maghanda ka na lang na mapahiya. Hindi ko alam kung ako ay may karapatang maging kapareha ni Teacher Ye. Sige, salamat na lang, Ginoong Zan. Hindi ba mabuti sa'yo ang mome mo? Ha? Sobrang sama. Ang kite-kite mo, bakit nagagawang mome mo nasaktan ka? Pero maswerte ka pa rin sa akin, may daddy at mommy ka. Kawawa naman ako, kailangan kong hanapin ang daddy ko sa buong mundo. Kuya, huwag ka nang malungkot. Marami akong koneksyon. Matutulungan kitang hanapin ang dade mo. Kilala mo ba ang singsing na to? Hindi ba ito pamana ni dade? Nawala niya ito 5 taon na ang nakaraan. Ibig sabihin, may malaking sansa na si Tito Han ang daddy ko. Kailangan kong sabihin agad ito kay mommy. Momay, may sasabihin ako sa'yo. Sandali, muna si Mommy. Hello, Wilan, uwi agad ako para sa isang business deal. Pakiusap, tulungan mo akong ayusin si Kim. King. Yung sikat na marksman. Pero napakamisteryoso ng big boss na yan. Saan ko ba siya hanapin? Nakapag-imbestiga na ako. Nandito lang siya sa Manila. Ayusin ko ang pagkikipagkita sa kanya pagdating ng panahon. Chow Chow, siya ang dahilan ng paghihirap mo at ng daddy mo. Pinagalitan kayo ni Lolo. Gusto mo bang turuan siya ng leksyon? Lumapit ng dahan-dahan, tapos itulak ng bahagya. Bye-bye. Mamatay ka na, masamang babae. Si Daday, sasayaw ka yun. Ano na naman kayang kalokohan ang ginawa niya? Titingnan ko nga. Dahan-dahan lang. Daddy, Hanbaw, nahulog si Teacher Ye sa hagdan, hinimatay siya. Yiwilan. Yiwilan, okay ka lang ba? Ginoong Zan, bakit kayo nandito? Momay, Yiwilan, bakit nasa iyo ang singsing ko? Momay, paano ka nahulog sa hagdan? Daday, sugatan ang kamay ni Teacher Ye. Si Aoman, tawagin mo na si Dr. Ye. Atsu, okay ka lang. Siya na nga mismo ang nahulog sa hagdan. Bakit mo siya pinoproblema? At saan ka naman pupunta? Momay, nasaktan si Teacher Ye. Wala ka ba talagang awa? Puro problema lang ang hatid ng babaeng, yang si Wilan. Kakabalik lang, inagaw na agad sa kinsina Atsu at Xiaoman. Hoy, 5 milyon ang ibabayad ko. Ayusin mo yung babaeng nagngangalang Yiwilan. Momay, okay ka lang? Bakit wala pa si Dr. Ye? Doktor, ano pong nangyari sa mommy ko? Huwag kang mag-alala, mga mababaw na sugat lang to sa mumi mo. Boss Zan, lumabas muna tayo. Samahan mo si Hanbao na alagaan si Teacher Ye. May lalabasin lang ako saglit. Sige po, Dede. Miss, pwedeng alagaan mo muna ang mommy ko?
May lalakarin lang ako sandali. Kuya, saan ka pupunta? May ichi-check lang ako. Linggo-linggo na lang umaatake. Tong lason na to. Ang dugo ni Boss Zhan ang siyang panlaban sa lason. Naiintindihan ko na. Mommy, dahan-dahan, baka madapa ka. Sa ngayon, sikreto muna natin to. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Okay ka na ba? 8. Narinig kong nahulog ka. Okay ka lang ba? Huwag kang plastic diyan. Yung anak mong si Zhanghao. Siya ang nagtulak kay Mommy pababa ng hagdan. Gusto niya siyang patayin. Ang bait-bait kaya ng chow-chow ko. Paano niya magagawa yon? May ebidensya ako. Ihaitang, kailangan ko ng paliwanag. Ed, hindi naman sinasadya ni Chow Chow yun. Naglalao lang yun sa'yo. Naglalaro. Itinulak ako pababa at gusto akong patayin? Eju, Sino nag-utos sa'yo gawin to? Siya. Siya ang nag-utos sa akin. Chow Chow, huwag kang magbibitaw ng kung ano-ano. Naglakas loob ka akong sampalin. Iwilan, nababaliw ka na ba? Ikaw ang baliw. Inutusan mo ang isang bata na gumawa ng masama. Wala ka na bang hiya? Mommy, sobra ka na sa ginagawa mo ngayon. Etsu, tingnan mo ang ginagawa niya. Moreover, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Tigilan mo na ang pang-aaway kay Weilan. Sinasadya mo bang hindi ako sundin? Afi, ihatid mo siya pauwi. Papagbantayan ko siya sa villa para mag-isip-isip. Nang walang utos ko. Huwag siyang aalis kahit kalahating hakbang. Saich po. At ikaw, bilang ama ni Zhan Chao. Magsorry ka. Tito. Gagawin mo to para lang kay Yiwilan? Wala na ba ang pinagsamahan natin bilang pamilya? Huwag mong hayaang ulitin ko pa to sa pangatlong beses. Magsorry ka. Ako, magsusorry sa kanya? Impossible. Umalis na tayo. Hindi kayo alis hanggat hindi kayo humihingi ng tawad sa Mommy ko. Kasalanan niyang humarang sa dinadaanan ko. Kung ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, tatawag na ako ng pulis. Hayaan natin sila ang umayos nito. Magdagyan na ako ng 110. Edi, ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki kay Chow Chow. Bata pa lang naman siya. Huwag na nating palakihin pa to. Dapat siya mismo ang magsorry sa akin ng personal. Hindi ikaw ang dapat na nandito para sa kanya. Iwilan, huwag kang sobra. Chow Chow, magsuri ka na sa titawilan mo. Hindi ako magsusorry sa masamang babaeng yan. Zhan Yifan, ganito ka ba magpalaki ng anak? Sobra mong inispoil si Xiao Xiao. Kaya siya nagkakaganito. Nakakahiya ka sa akin. Daday, wag mo pong saktan si Mommy. Magsusorry na ako. Sorry. Mahina yun. Anong tinitingnan mo? Umulit ka. Sorry, nagkamali ako. Huwag mo nang ulitin to sa susunod. Naiintindihan mo. Mukhang hindi naman pala ganoon kasama ang babaeng to. Hindi tulad ng sinasabi ni na Mommy at Lola. Momay, uwi na tayo. Paalam, Tito Zhan. Magkita tayo bukas ng alas 3 ng hapon sa Milk Tea Shop. May importante akong sasabihin sa'yo. Sige, pupunta ako. Anong kailangan sa akin ni Hanbao? Tito Zhan, ito ba ang singsing mo? Nakumpirma ko na ang singsing. Nasa nanay mo. May gusto sana akong itanong sa'yo. Bakit nasa nanay mo ang singsing na ito? Sagutin mo muna ako. Gusto mo ba si Muralfer? Bakit mo natanong yan bigla? Sagutin mo ako. Hindi. Pananagutan ko lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Halika rito. Sasabihin ko sa'yo ang totoo sa mga susunod na araw. Tito Han, huwag mong kalimutang magbayad. Bata pa lang kasi ako, wala pa akong pera. Batang Panginoon. Ang CEO ng Go Corporation, si Gu Xiaonan. Niyaya kanyang makita sa loob ng 3 araw para pag-usapan ang negosyo. Sabihin mo sa kanya, darating ako sa oras. May nakalimutan akong importante na sasabihin sa'yo. Hanbao, mabait ka. May lalakarin si Mommy ngayon. Tutulungan ko ang ninong mo sa negosyo. Pag-usapan na lang iyan pagbalik ko. Ay naku, hintayin ko na lang lumabas ang resulta ng DNA test. Bago ko sabihin kay Mommy. Yiwilan, alam mo ba talaga na nandito ang tito ko para sa negosyo? Sadya kang dumito para akitin siya. Tama, inaakit ko ang tito mo. Para tawagin mo akong tita, mahal kong bayaw. Yiwilan. Akala ko napakamanhid at boring mo, kaya hindi kita ginalaw. Hindi ko alam na uhaw ka pala sa lalaki. Sige, pagbibigyan kita. Dalin ninyo siya sa kwarto ko. Hindi ka makakatakas.
Waylan, anong ginagawa mo dito? Waylan, pumasok ba siya sa kwartong ito kanina? Mukhang... Ito, nandiyan ka ba? Zanifan, sinisino mo ako? Anong kailangan mo? Ito, nakita mo ba si Waylan? Nandito rin siya sa hotel na ito. Siguradong sinusubukan kanyang akitin. Nakita ko. Nasaan siya? Nandito siya sa, bakit ka pumasok dito nang walang pahintulot? Lumayas ka. Sapat na ba ang yakapan? Patawad, Ginoong Zan. Hindi ko alam na kwarto mo ito. Hinabol ako ni Zanifan. Kaya ako napapasok dito. Aalis na ako. Batang Panginoon, dumating na ang tao ng pamilya ko. Papuntahin mo siya sa pribadong kwarto sa ibaba para hintayin ako. Binibining Ye, naghihintay sa loob ang hari. Binibining Ye, bakit ka nandito? Ako ang kinatawan ng Blue Corporation. Napalito ako ngayon para makipagkita sa hari. Ikaw ba ang hari? Ay, hindi. Hindi siya. Ako ang hari. Ano? Ikaw ang hari. Gusyaonan. Pinahamak mo talaga ako sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na si Teacher Ye pala ang kinatawan ng Gu Group. Dahil nandito ka naman para sa negosasyon. Halika, maupo ka. Magpapahinga lang muna ako sa banyo. Yehey! Sa wakas, may daddy na rin ako. Masasabi ko na ang magandang balitang ito sa mommy ko. Naku, may nangyari kay mommy. Tingnan mo nga. Bakit hindi pa bumabalik si Waylan? Tito's Han. Hanbao, bakit ka na pa rito? Tito's Han, iligtas niyo po agad ang mommy ko. Anong nangyari kay Mommy? Naglagay ng alert system si Momay sa cellphone ko. Kapag ang isa sa amin ay nasa panganib, tutunog ang alarma. Kanina, tumunog ang alarma. Tiyak na nasa panganib siya ngayon. Batang Panginoon, nawawala si Missy. Natingnan na namin ang CCTV. Isang lalaking nakaitim ang kumuha sa kanya. Tito's Han, nakikiusap ako. Iligtas niyo po ang mommy ko. Hanbao, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko si Mommy. Hanapin ang bakas niya sa buong syudad. Huwag niyong palampasin ang kahit anong kahina-hinalang lugar. May tao ba dyan? Saklolo. May tao ba dyan? Tulong. Anong sinisigaw-sigaw mo diyan? Bakit mo ako kinidnap? May nagbayad ng 5 milyon para sa buhay mo. Ayos ka lang ba? Zangsu. Nasugatan ka ba? Waylan, gising na. Hindi ba ito ang hair clip ko? Siya ba yung lalaking iyon? Gising ka na. Ito, sayo. Ano ito? Dugo ko. May sira ka ba sa ulo? Bakit ko naman inumin ang dugo mo? Sinabi ko bang inumin mo? Isasalin ko to sayo. Nanghihina ba ang katawan mo at madalas kang mahilo? Di paano mo nalaman? Nalalason ka. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano dyan. Paano ako malalason? Linggo-linggo sumusumpong ang lason na yan. Nakalimutan mo na ba? Yung lalaking mawak sa'yo noon bilang bihat. At sinipsip mo ang lason mula sa kanya. Ibig sabihin, nakilala mo na ako sa simula pa lang.
Naghihintay lang akong maalala mo ako. Kaya kung ganon, paano gagamutin ang laso na to? Nalason na rin ako nito dati. Iniligtas ako ni Dr. Lee. Kaya may antibodies na ang katawan ko. Kaya kitang iligtas ng dugo ko. Sige na, bilisan na natin. Ayokong mamatay. Mula ngayon, linggo-linggo kang pupunta sa akin para magpasalin ng dugo. Saan mo ako dadalhin? Si Hanbao, nang malaman niyang may nangyari sa'yo. Tumakbo siya para iligtas ka. Ako ang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Para, bahay ko na to. Bakit mo ako sinusundan? Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Akala ko gagaling na ako pagkatapos ng isang pagsasali ng dugo. May problema ba sa dugo mo? Pag-iisipan ko pa muna. Ano pa bang dapat pag-isipan? Ayaw mo na bang mabuhay? Whelan, nandito ka pala. Shonan, Shonan, bumalik ka sa bansa. Tumawag si Hanbao sa akin. Sinabi niyang may nangyari sa'yo. Lumipad agad ako pauwi gabing-gabi. Wala ka namang sugat, di ba? ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Boss Zan, bakit kayo magkasama? Ginoong Zan, siya si King. Siya ang nagligtas sa akin. Salamat, Boss Zan, sa pagliligtas sa aking Whelan. Sa iyong Weyland. Si Whelan, ang fiance ko. May isa pa kaming napakagandang anak na lalaki. Hanbao ang pangalan niya. Sa unang tuwi ako sa pagproseso sa kanya. Sisiguraduhin kong ikay maupo sa pangunahing mesa, Boss Zan. Pero sa nakikita ko, hindi naman kamukha ni Hanbao si Ginoong View. Sa kanyang ina nagmana ang hitsura ni Hanbao. Eh, ganoon ba? May lakad pa ako, mauuna na ako. Bakit umalis si Daddy? Mukhang yung tungkol sa singsing at sa DNA test. Sa ibang araw na lang natin sasabihin sa kanya. Mumay, sobrang nag-alala ako sa'yo. Ayos ka lang ba? Sige na, ayos lang si Mommy. Uwi na tayo. Sorry, Whelan. Iyong mga sinabi ko kanina, sa harap ni Zhansu. Gusto ko lang talaga siyang ilayo sa'yo. Ayokong magkagusot-gusot ka sa ang pamilya Zhan. Okay, alam ko na. Hindi kita sinisisi. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, nag-check ako habang pauwi. Iyong mga kumidnap sa'yo, sila ay tauhan ng fiance ni Zhansu. Si Muruwer ang nagpadala sa kanila. May alitan ba kayong dalawa? Nasa bahay ako ngayon ni Zansu. Bilang piano teacher ng anak niya. Itong si Miss Mew. Akala yata inaagaw ko si Zansu. Ilang beses na niya akong tinraidor. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Nagsisimula lang ako akin. Nahanap niyo na ba ang mga lalaking dumakit kay Weyland? Nahuli na namin sila. Ayon sa pag-amin niya, si Miss Mu ang nag-utos ng lahat ng to. Siya na naman? Ano ba talagang problema niya? Ano? Nailigtas si Whelan ni Echu. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Wala kang kwenta. Whelan, ano? Alam mo talaga pare ko. Baliw ka na ba? Anong klaseng kalokohan to? Iwilan, sira na ba ang ulo mo? Yan ay high-grade acid. Kapag ginalaw mo pa ako, papatayin kita. Ako ang fiance ni Jansu. Ako ang magiging senyora ng pamilya Zhan. Kapag ginawan mo ako ng masama, kalaban mo ang buong pamilya Zhan. At kung pumangit yung mukha mong yan, remove ka lang. Hindi mga sabi. Gusto mo bang subukan natin? Sandali lang. Echu, tulungan mo ko. Para na rin kay Xiaoman. Pwede bang ako na ang bahalang humawak nito? CJ, Echu, palayasin mo na yung baliw na yan. Papatayin niya ako. Umamin na lahat ng tauhan mo. Dapat mong pagdusahan ang utos mong pumatay. Efi, dalhin siya. Bigyan ng oras mag-isip. Echu, nakikiusap ako. Huwag kang maging ganito kasama sa akin. Whelan, ikaw at ang babaeng yan, napakasama mo. Mula noong dumating ka, nag-iba na lahat, si Echu at si Xiaoman. Dapat pala noon palang pinatay na kita. Xiaoman. Xiaoman, kumbinsihin mo ang daddy mo. Makakalimutan niya si Whelan, ang babaeng iyon. Tara, sumama ka na sa akin, Zhan Xiaoman. Kinakampihan mo ba ang iba laban sa sarili mong pamilya? High-grade acid yan. Teacher Ye, himihingi ako ng paumanhin para sa nanay ko. siya ang nagkamali. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Salamat, Teacher Ye. Teacher Ye, sana ikaw na lang ang nanay ko. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa pagsasali ng dugo? Oh, nag-aalala ka bang magsiselos ang fiant mo?
Ah, Hindi ba si Gushona ng fiant mo? nag-aalala lang ako na baka magselos siya. Kaya kailangan ko pang bumalik para pag-usapan namin to. 1 linggo na lang. Huwag kang lalapit sa akin kung iyak ka lang. Yiwilan, gusto mo nga talagang akitin ang tito ko. Hoy, Iwailan. 1 linggo na ang nakalipas. Bilisan mo at pumunta ka na dito para makasali ng dugo. Sige, alam ko na. Ah, Gising ka na. sino ka? Zanifan, anong balak mong gawin sa akin? Wala. Ah. Sino yon? Ah, Anong nangyayari sa'yo? Ilayo mo ako dito. Zanifan. Sisingilin kita sa ginawa mo ngayon. Sa ibang araw na lang. Pagpadali sa ospital. Saich po, Batang Panginoon. nilagyan ako ng droga ni Zanifan. Ayoko pumunta sa ospital. Kung ganun, hindi na tayo sa ospital. Maghanap ka ng malapit na hotel, bilisan mo. Kumalma ka. Dr. Ye, sinabayan ng aphrodisiac yung pag-atake ng lason. Anong gagawin? CJ. Anong gagawin mo? Huwag kang gagalaw. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Ibig bang sabihin? Yung lalaki 5 taon na ang nakalipas. Ikaw yon? Boss Zhan, nandito na ako. Hanbao, bakit ka na parito? Momay, anong nangyari sa'yo? Dr. Ye, pakitingnan mo siya para sa akin. Saich. Hindi ko matawagan ang cellphone ni Mommy. Sinundan ko siya dahil nag-alala ako. At nagkataon na nakasalubong ko si Tito Doktor sa labas ng hotel. Hanbao, samahan mo ako. Hanbao, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang mobi mo na lason. Paano nangyari yon? Yung klaseng lason na to, umaatake ito minsan sa 1 linggo. Pero kaya ko siyang iligtas dahil may antibodies ang dugo ko. Anong gagawin mo? Kukuha ng dugo para kay Mommy. Sige, pero alalahanin mo, gagamit tayo ng karayom para kumuha ng dugo, ha? Boss Zhan, nabigyan na ng gamot si Missy. Tapos ng bisa ng gamot, maaari na natin simulan ang pagsasali ng dugo. Pero malubha ang lagay niya. Baka hindi sapat ang 400 mililitro. E di tuloy lang hanggang maging sapat para sa kanya. Kakayanin mo ba to? Ang tanging hangad ko lang ay ang kaligtasan niya. Boss Zhan, kulang pa rin. Ituloy mo. Hindi pwede. Walong na ang mililitro na ang nakuha. Lampas na sa limitasyon yan. Ako na mismo ang gagawa nito. Tito Han, ayaw ni Hanbao na may mangyaring masama sa'yo. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Napakabuti ni Tito Han kay Mommy. Tatanggapin ko na siya bilang daddy. Mommy, sa wakas gising ka na. Hanbao. Ano gawin dito? Momay, bakit hindi mo sinabi sa akin na nalason ka? Amy, galit si Hanbao. Pasensya na, ayaw kitang mag-alala. Sa susunod, bawal ka nang magtagon kahit ano sa akin, ha? CJ, siya nga pala, nasaan si Tito Zhan? Nawalan siya ng malay pagkatapos kang salina ng dugo. Nakahiga siya ngayon sa yay room. Hanbao, saan ka pupunta? Narinig kong makakaligtas ka sa buhay mo sa tulong ng dugo ni Tito Han. Hihingi ulit ako ng dugo para sa'yo. Hindi na muna kailangan. Saka na lang natin pag-usapan sa mga susunod na araw. Nag-aalala ka ba talaga kay Tito Han? Baka gusto mo si Tito Han? Hindi kaya ako nag-aalala. Hindi pa siya lubos na gumagaling. Kung kukunin natin ang dugo niya ngayon, parang pinapatay na rin natin siya. Sige, lalabas na lang ako at bibilhan kita ang pagkain. Mukhang may gusto na si Mommy kay Tito Han. Nahihiya lang siyang aminin. Mukhang ako na ang dapat kumilos. Hanbao, anong ginagawa mo rito? Daday, may sasabihin ako sa'yo.
Bakit mo ako tinatawag na daddy? Hindi ba si Gu siya una ng daddy mo? Daday na bobo, godfather ko lang yun. Iwailan, niloko mo ako. Buksan mo ito at tingnan mo. Anong nangyari? Tsu, masamang balita. May nangyari kay Xiaoman. Bakit nasa operating room si Xiaoman? Anong nangyari? Magsalita ka agad. Jian Feng, gusto kitang makita ngayon din. Hindi mo alam pahalagahan, kaya huwag mo akong sisihin. Mamay, tito, anong ginagawa niyo? Xiaoman, nagkakamali ka na iniisip. Pinagtaksilan niyo si Dade. Isusumbong ko kayo. Xiaoman, narinig naming nasa ospital ka. Bumaba siya ng hagdan para dalawin ka. Pero nadulas siya. Totoo ba yan? Pakiramdam ko nagsisinungaling ka. Batang to, mag-ingat ka sa pananalita mo. Tunay kong anak si Xiaoman. Bakit ko naman siya sasaktan? Chu, nandoon din ako nang mangyari yun. Isang aksidente lang talaga yun. Sana nga. Pero kapag nalaman kong may kinalaman ka dito, lagot ka talaga sa akin. Nakita mo na ba? Ang aking pamahal niya, Susana Iwilan. Talagang gusto niya ng lalaking anak. Kaya nga ayaw niya akong pakasalan, hindi ba? Kahit sinabihan kita magbuntis ulit, ilang buwan na ang lumipas. Ayaw ka pa rin niyang hawakan. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Kaya sa tuwing lalapit ako, hinang na akong tinulak kayo. Minsan naisip ko, baka may problema siya. Doon. Paano niya natitiis na walang babae sa loob ng 5 taon? Heto, bibigyan kita ng gamot. Ipadampot mo sa kanya bago kayo magkita at magbihis ka ng masetsi para malaman natin kung may problema nga ba siya. Hindi ba si Murur yan? Sino yung lalaking kasama niya? Teka, hindi mo naman talaga kadugo si Xiaoman. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Zan Xiaoman. Ay hindi pala tunay na anak ni Murur. Huwag na huwag mong gagalawin ang batang yan. Mommy, may ibibigay ako sa'yo. Anong nangyari kay Xiaoman? Hanbao, ilala ka rin ng sandali si Mommy. Bantayan mo si Xiaoman dito. Huwag kang magpapapasok ng iba. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na saktan si Zan Xiaoman? Iwailan, anong ginagawa mo rito? Boss Zan, mismo, ang babaeng ito ay nanggugulo sa ospital natin. Hulihin niyo na. Anong ibig sabihin nito? Buti na lang nandito ka, Ginoong Zan. Nasaksihan ko mismo. Inabuso ng nurse na to si Xiaoman. Ito ang ebidensya. Tingnan mo mismo. Nangahas kang galawin ng anak ko. Pagsasawaan mo ang buhay mo. Afi, alisin mo siya. Ipapaikulong ko siya habang buhay. Mismo, tulungan mo ako. Sumunod lang po ako sa utos manasaktan ng anak niya. At naglakas loob ka pang humingi ng tulong sa akin. Ilabas niyo na yan. Bakit hindi niyo muna siya patapusin? Anong gusto mong palabasin? Ikaw mismo ang nakakaalam niyan, Ginoong Zan. Payo ko lang, kilatisin mo mabuti ang totoong pagkatao ng fiance mo. Baka pagsisihan mo yan sa huli kapag niloko ka lang pala. Atsu, uminom ka muna ng gamot bago matulog. Ano yan? Bago kong pabango yan. Huwag mong inumin yan. Nilagyan niya iyan ng pampatulog. Ilan, nasa loob ka ng pamilya siya ngayon. Lumayas ka dito. Ikaw ang dapat lumayas. Ang lakas ng loob mong lagyan ako ng pampatulog. Hindi ka na makakatapak dito sa pamilya Zan. Lalo na, hindi mo na makikita si Xiaoman. Atsu, ako ang ina ni Xiaoman. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Atsu. Sobra na ang pasensya ko sa'yo. Lumayas ka. Ano nang nangyayari sa'yo? Ang sama ng amoy na yon. Ang sakit ng pakiramdam ko. Jung Zan, pareho naman tayong may sapat na edad. Pakiusap, kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi. Missy, may fiance ka at may fiance ako. Sa tingin mo ba, hindi ba't mas lalong nakaka-excite ito? Isang pagkakamali lang ang kagabi. Malapit na akong ikasal sa fiance ko. Ayokong masira to dahil sa nangyari. Balikan mo ang nangyari sa Junya Hotel. Batang Panginoon, ang babaeng yon 5 taon na ang nakaraan. Hindi talaga si Murower yon. Kung si Yiwilan man yon.
At kung bakit nasa kanya ang singsing ninyo, iniimbestigahan pa rin. Pero ang sigurado ay noon. Si Murower ang nakipagsabwatan sa kuya ninyong si Zanfeng para lasunin kayo. Sa lahat ng taon na ito, palihim niya palang nakikipagkita kay Zanfeng sa likod ninyo. Nangahas kang lokohin ako, Murower. Pagbabayaran mo to, Batang Panginoon, nagwawala si mismo sa labas. Gusto kayong makita. papasukin mo siya. Atsu, alam kong nagkamali ako. Nabulag lang ako ng sobrang pagmamahal sa'yo. Pansamantalang kahinaan lang yun. Ang dami kong nagawang mali. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, alang-alang kay si Oman. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ha? CJ, Talaga bang mapapatawad mo ako? ay. Na pala, malapit na ang birthday mo, hindi ba? Wala kang dapat ipag-alala. Titiyakin kong may nakahandang espesyal na regalo para sa'yo. Nabaliw yata ako kagabi. Bakit ko nagawang matulog kay Zanxu? Yi Weilan, Zanifan, anong balak mo? Waylan, tungkol sa nangyari kagabi. Patawad. Pwede bang pakiusapan mo si Tito na huwag akong sipain sa kumpanya? Alam mo, sa totoo lang, ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Lahat ng nangyari noon, kasalanan, yun lahat ni Haitang. Siya ang nangakit sa akin. Siya rin ang nagplano. Isang gabi bago ang kasal natin. Siya ang nagplano ng pagtakas mo. Kaya nagkamali ako nakakala sa'yo. alam ko na. Siya nga ang may pakana. Hindi ba asawa mo si Ihaitang? Bakit sa akin mo ito? Napakasama niya, saksakan ng tanga at ubod ng sama. Ni hindi kanya kayang tapatan, kahit sa hinlilit mo lang. Zanifan. Ang lakas ng loob mong saktan ako, binibigyan lang kita ng mukha. Zanifan, wala kang konsensya. Ginawa ko naman lahat para sa ikabubuti mo. Pero para lang ligawan ang babaeng ito. Hindi ka nagdalawang isip na hiyain ako. Anong gandang palabas, di ba? Tapos na ba ang drama? Pwede na ba akong umalis? Iwilan, huwag kang umalis. Hindi naman ako ang nanlait sa'yo. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang tunay niyang kulay. Sa totoo lang, dapat nagpapasalamat ka sa akin. Bibigyan ko pa kayo ng huling mensahe. Sana'y magtagal kayo habang buhay. MS Mu, ang birthday party na ito ay inihanda ni Boss Zan para sa'yo. Pakiramdam ko, magpupropose na siya sa'yo ngayon. Kapag ikaw na ang naging rina ng pamilya Zhan, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi pa naman sigurado ang lahat. Kapag nagtagumpay na akong pakasalan si Zansu, diretso akong ospital para tapusin si Zan Sauman. Nang sa gayon, wala nang makakaalam. Ang nangyari sa amin ni Zanfeng. Iwilan, anong ginagawa mo dito? Inaya ko siyang pumunta rito. Iwilan, niyaya kita para ipaalam sa'yo. Ang tunay mong estado sa buhay. Huwag mong pag-interesan ang hindi para sa'yo. Egtas mo, si Emezan yata ang tinutukoy mo. Kung pinapahalagahan mo siya ng ganito, nasulyapan ka na ba niya ng totoo kahit minsan? Ikaw. Ang tagal na ng party, mismo. Bakit wala pa si Boss Zan? Baka naman naghahanda si Boss Zan. Ang singsing na pangkasal para sa'yo. Oh, mismo. Hinihintay ka ni Boss Zan sa rooftop ng hotel. Kanina pa nagsimula ang party. Bakit ngayon ka lang? Bakit mo ko pinapunta dito? Zanfeng, bakit ikaw? Nasaan si Echu? Huwag ka nang magpanggap. Ikaw talaga, bruha ka. Pinatawag mo ko. Namimiss mo na naman ba ako? Zanfeng, bakit ikaw? Nasaan si Echu? Kaarawan mo ngayon. Huwag mo siyang banggitin. Binibini, gusto niyo po bang uminom? Hindi siya interesado sa'yo. Ay, Boss Zan. Anong ibig mong sabihin? Simula ngayon, bawal ka nang uminom kasama ng ibang lalaki. At bakit naman? Malalaman mo rin kung bakit. Ngayon ang kaarawan ni mismo. May inihanda akong espesyal na regalo para sa kanya. Hindi ko akalain na isa pala siyang babaeng maluho. Nakikipagrelasyon sa kuya ng fiance niya. Sobrang nakakadiri. Yiwilan. Ikaw ba ang may pakana nito? Wala akong panahon para pagkaisahan ka, okay? Sino pa ba kundi ikaw? Bruha ka talaga. Murower. Kadiri ka. Echu. Siya ang nangakit sa akin. Siya. Atsu, please, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Ikaw lang ang mahal ko. Paano mo ipaliwanag ito? Bakit nasa kamay ni Weilan ang singsing ko? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ang singsing na suot mo ngayon ay sa akin, Weilan. Paano mo ito nakuha? Kaya pala si Zansu pala ang lalaking hinahanap ko. Pero siya ang dating si Oman. Hindi ko pwedeng sirain ang pamilya nila. Napulot ko lang iyan. Totoo ba? Hindi ko talaga pwedeng malaman ni Zansu na si Wilan ang babaeng iyon 5 taon na ang nakakaraan. Kundi, mabubunyag ang tungkol kay Xiaoman. Atsu, makinig ka. Haan mo akong magpaliwanag. Huwag mo akong hahawakan ng marumi mong kamay. Malalaman mo rin ang kapalit ng panloloko mo sa akin. Davey, kunin mo siya. Huwag.
Atsu, bitawan mo ako. Xiaoman, kausapin mo ang daddy mo. Bilisan mo. Iligtas mo si Mommy. Wala akong mumina. Kayang saktan ang sarili niyang anak. Iligtas mo si Mommy. Halika. Halika. Daday, noong araw na iyon, si Tito ang nagtulak sa aking pababang hagdan. Xiaoman, paano mo mapagbibintangan ang tito mo? Kaming magninong ang testigo. Ikaw at si Moreover, naghanap kayong tao para saktan si Xiaoman sa ospital. Kung hindi lang ako naging matalino. At tinawagan ko si Ninong para pumunta rito. May nangyari na sanang masama kay Xiaoman. Boss Zan, lahat ng sinabi ni Hanbao ay totoo. Daday, dahil nasaksihan ko ang ginagawa nilang kababalaghan. Itinulak ako ni Tito at ni Mommy pababang hagdan. At kahit nasa ospital na ako, hindi pa rin nila ako tinantanan. Napakasama talaga ni Mommy. Xiaoman, tumigil ka na sa pag-iyak. Alam mo, hindi mo siya tunay na ina. Ito ang resulta ng ENA test na kaka-receive ko lang. Sino ba talaga ang ina ni Xiaoman? Sabihin mo na. Pinalaki ko siya ng maraming taon, kaya ako ang kanyang ina. Ayaw mong magsalita. Tawagin ang lahat. Ano mang paraan, palakasin niyo siya. Babaeng walang hiya ka. Hindi ka pa rin tinatablan ng kahiyan. Ama, ano pa ba ang pagkukulang ko? Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pinakulit sa pamilya? Hindi ka karapat-dapa. Hindi ako karapat-dapat. Akala mo ba karapat-dapat si Wilan? Siya ang dating fiance ni Zanifan. Ngayon, kasama na niya ang nakababatang kapatid ng dati niyang mapapangasawa. Ano na lang ang mangyayari kapag kumalat ang balitang ito? Tingnan natin kung paano pa makakatayo ang pamilya siya dito sa Maynila. Ilabas niyo siya dito. Ha ha ha. Zan Feng, ganito ba ang pakikitungo mo sa sarili mong nakababatang kapatid? Ama, nalinlang lang po ako ni Muruwer. Kaya ko lang po nagawa iyon. At tungkol po sa bagay kay Xiaoman, huwag mong isiping dahil matanda na ako, ay madali na ninyo akong maloloko. Lolo. Nakikiusap ako, alalahanin ninyong nadala lang ng emosyon ang aking ama. Patawarin niyo na po siya. Tito, alang-alang sa katotohanang isa ang ating pamilya. Patawarin niyo na po ang aking ama sa pagkakataong ito. Pakiusap, Tito. At nagmamakaawa ka pa talaga sa iyong tito? Mga walang hiya at walang utang na loob na mga inapo. Lumabas kayo ngayon din. Yiwilan. Wala akong pakialam kung anuman ang relasyon mo kay Echu. Sa ngayon, may dala-dala ka pang isang batang hindi mo man lang alam kung sino ang tunay na ama. Kaya hinihiling kong lumayo ka na kay Echu mula ngayon. Matandang Zhan, wala akong interes na maging bahagi ng pamilya Zhan. Hanbao, umalis na tayo. Ama, mahal ko si Iweilan. Dad, simula ngayon, ako na ang manliligaw kay Weilan. Hindi ako pumapayag. Maraming salamat sa iyong pagtingin, Boss Zan. Pero ako ang fayank ni Wilan. Kung sa iyo pala ang singsing na ito, isasauli ko na. Sa mga susunod na araw ay ang kasal namin ni Xiaonan. Sana makadalo ka. Halika na. Daddy, hindi ako ang anak ni Moreover. At hindi mo rin ba ako anak? Sino nang may sabi sa'yo? Nagpad-na-test na tayo. Anak talaga kita. Sino po ba talaga ang mommy ko? Zansu, kailangan mong mahanap ang tunay na ina ni Xiaoman. Kapag nahanap mo lang siya, siya lang ang magiging tunay na may bahay ng pamilya Zhan. Naiintindihan mo ba? Isang babae lang ang nagawa ko. Siya lang ang tunay na ina ni Xiaoman. At nasa kanya ni Weilan ang singsing ko. Ibig bang sabihin? Dad. Anong nangyari kay Daddy Fan? May gana ka pang magtanong? Kung hindi mo pinalaya si Wilan, hindi siya magkakagusto kay Tito. Ngayon, palalayasin na kami ni Tito ng daddy ko sa sarili naming tahanan. Masaya ka na ba, Yihaitang? Maghihiwalay na tayo. Hiwalay. Paano si Chow Chow? Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Yihaitang, noong una, kung hindi lang dahil sa'yo, nang nag-away kami ni Wilan, sinamantala mo ko sa kama, hindi kita pakakasalan. Naiintindihan mo? Lumabas kay Wilan, inilagay mo ko sa ganitong kalagayan. Sisirain ko rin ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Sorry sa nangyari kanina. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ginamit kita para lokohin si Zansu. Wilan. Si Zhanchu ang tunay na ama ni Hanbao. Tama? Lahat ng sinabi ko kanina sa party, totoo yun. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong mahalin ka. Sorry, Xiaonan. Nagpapasalamat ako sa 5 taong pag-aalaga mo. Sa amin ni Hanbao. Pero hindi ito pag-ibig. Wilan, sabay tayong lumaki. Nakita ko kung paano mo minahal si Zanifan, kung paano kayo naging engaged, at kung paano kayo pinagtaksilan ni Haitang. At ngayon, nahuhulog ka sa tiyuhin niyang si Zhansu. Bebe, Pero bakit ayaw mong lumingon sa akin kahit minsan lang? anong kailangan mo sa akin, si Oman?
Hanbao, tingnan mo. Wala kang daddy. Wala naman akong mumi. Pwede bang? Bumuo na lang tayo ng bagong pamilya? Napakasama kasing daddy mo. Hindi siya bagay sa mumi ko. Hindi masama si daday. Nag-isa lang ang naging babae niya, ang mumi ko. At nangyari yun 5 taon na ang nakakaraan. Maliban na lang doon sa bruhang si Murower. Petty sekretaryo niya lalaki. Kung ang tanging ginalaw lang ni daday, ay yung babaeng yun 5 taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, Zhan Xiaoman. Si Oman, sabihin mo nga sa akin ang birthday mo. Bakit? Magkukumpute tayo ng kapalaran? Sobrang bored ko, mommy. Pwede ba tayong lumabas? Sinong gago ang bumangga sa kotse ko? Ikaw pala yan. Yuweilan. Iniwan ka na siguro ni Gusionan, no? Ganito ka pa magpapapansin sa akin. Huwag kang mag-alala, kahit maubos pa ang lahat ng lalaki sa mundo. Hindi kita magugustuhan. Huwag tayong lumihis sa usapan. Binangga mo ang kotse ko. Cash o card? Gasgas din ang kotse ko. Paano mo yan babayaran? Nandito ang 5 milyon sa card na to. 0000000 ang ETH. Sapat na yan, di ba? Haay, iba pa rin talaga si Xiaonan. Hindi lang niya tinatanggap ang pera ko, binibigyan pa niya ako. Anong gagawin ko? Lalo akong nahulog sa kanya. Yuweilan, sinabi na sa akin ni Hanbao ang lahat. Hindi naman pala talaga kayo engaged noon. Sorry, momay. Si Hanbao kasi noon ay nabighani sa kagwapuhan ni Tito Zhan. Kahit na wala si Gusionan. Magkakagusto at magkakagusto rin ako sa'yo. Paalam, Xiaoman. Bakit ba perhong hilahin ni na daddy at Hanbao? Ang bahok ko? Dalhin mo to para sa Yanay test. Sabihin mo agad sa akin ang resulta. Sage. Batang Panginoon, masamang balita. Nakatakas si Murower. Murower, bakit ikaw yan? Itanong mo sa mahal mong kapatid na babae. Bakit mo ako tinulungang takasan si Jiansu? At nagawa mo pa akong mapapunta rito, Yuweilan, sa dami ng tao sa mundong ito. Bakit hindi ka pa mamatay-matay? Sariling anino di mo kaharap, pero ang tapang mong mang-away sa akin. Ikaw. Yuweilan. 5 taon na, nanganak ka ng babae sa ospital, di ba? Paano mo nalaman? Kasi nandoon ako noong nanganganak ka. May ipinapatay ako noon para sa'yo. Akala ko'y mahina ka. Nakaligtas ka pa talaga. Sayang lang ang anak mo. Anong ginawa mo sa anak ko? Sinakal ko siya hanggang sa mamatay. Ako dapat ang nakatuluyan ni Tsu 5 taon na ang nakalipas. Pero ikaw ang aksidenteng pumalit sa pwesto ko. Kaya hayaan mong ang buhay ng anak mo ang magbayad para dun. Murower, papatayin kita. Patayin mo ako at hinding-hindi mo na malalaman kung saan nakalibing ang anak mo. Sa halip, mawawala pa sa'yo ang pinakamamahal mong anak na lalaki. Anong ibig mong sabihin? Ang payo ko sa'yo. Umalis ka na diyan agad. Kung may masamang mangyari kay Hanbao, Ipapadala kita sa impyerno. Yuweilan, nabalitaan kong kinausap ka ni Murower. Wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Zhangxu. gagalawin ni Murower si Hanbao. Siguradong may nangyayari na sa kanya. Subukan mo munang tawagan. Daday, para protektahan ako ni Hanbao. Hindi siya masamang tao. Huwag kang mag-alala, mahanap din natin siya. Magiging maayos din siya. Tatawag muna ako, sandali. Isang batang lalaki lang ang natakip natin. Yung batang babae, nakatakas. Mga inutil, isakay nyo na agad yan sa eroplano para may benta. Sigurado may binabalak na si Mumi ngayon para iligtas ako. Hindi ako sasakay ng eroplanong yan. Ang sungit naman ng bruhang to, pagkatapos ng trabahong to. Mabubuhay na tayo ng sagana at masagana sa natitira nating buhay. Tais muna. Hoy, bata, anong nangyayari sa'yo? Gamot, kailangan kong gamot ko. May gamot ka bang dala? Naiwan ko sa bahay. Isusulat ko sa iyo ang reseta. Itong gamot na to. Sa City Center Hospital mo lang mabibili. Pumunta ka na agad. Kapag namatay ang batang to, wala tayong makukuhang pera. Malapit lang yan, bilhin mo na. Wala kang dapat ikabahala. Magiging okay lang si Hanbao. Murower, saan mo dinala ang anak ko? Ngayon ka lang lumuhod sa akin para magmakaawa. Hindi ko gusto ang buhay ng batang iyon. Gusto ko lang si Atsu. Kung papayag lang siyang pakasalan ako, pakakawalan ko ang anak mo. Mangarap ka na lang. Kung ganun, wala na akong magagawa. Ang batang yan, ipinadala ko na sa Hilagang Myanmar. Malamang nasa eroplano na siya ngayon.
Iniisip ko lang, kapag inaalis na ang mga lamang loob niya, iyak kaya siya habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Zansu, pakasalan mo na itong baliw na to. Nakikiusap ako sa'yo. Weylan, kumalma ka muna. Huwag kang magpadala sa panloloko niya. Pag-isipan ninyong mabuti kung anong klaseng lugar ang Hilagang Myanmar. Kung mapunta doon si Han, maputulan lang ng kamay o paa ay mabuti na yon. Nakakaawa, di ba? Tumahimik ka. Sasabihin ko talaga ang gusto kong sabihin. Iwilan, gusto kong hindi na mabuo pa ang bangkay ng anak mo. Gusto kong magdusa ka habang buhay. Weylan, nahanap na namin si Hanbao. Isasama na kita sa kanya ngayon. Saan ka pupunta? Ayaw mo na bang malaman kung nasaan ang batang yun? Mahilig kang magpadala sa Myanmar, di ba? Ikaw muna ang susubok. Zankao, bakit ikaw yan? Bakit ka nandito? Pasensya na, narinig ko si Mommy. Nakausap si Moon Rover sa telepono. Doon ko lang nalaman na may kinalaman siya sa planong pagdukot sa'yo. Kaya naparito ako para iligtas ka. Hindi ba tayo mo sa akin? Bakit mo ako iniligtas? Noong itinulak ko si Tita, yapababang hagdan. Nakonsensya ako ng husto. Ngayong naligtas kita, quits na tayo. Itinuturing na kitang kapatid mula ngayon. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Malaki ang ibinayad ni Muruwer. Papatayin ang anak mo. Kung pakakawalan namin sila, saan kami kukuha ng pera? Nakakulong na si Muruwer. Pakawalan mo na si Hanbao. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang lilibingan. Kung wala akong mapapala, isasama ko ang dalawang batang yan. Sino? Xiao Xiao, paano ka napadpad dito? Huwag kayong kikilos. May bomba ang sasakyang ito at nasa akin ang remote. Isang pindot ko lang, magiging giniling na karne ang mga batang to. Sa natin ng maayos. Dade, gawan mo pong paraan, dali. Kumalma ka muna. Magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko lahat. Bigyan mo ko ng 10 milyon at maghanda ka ng helicopter. Palabasin mo ko ng bansa. Kung hindi, isasama ko ang dalawang to sa kamatayan. Sige, papayag ako sa lahat. Damo. Tulong. Anong ginagawa mo diyan? Sagipin ang mga bata. Hulihin siya. Pailigtas si Xiaoman. Binuwis niya ang sarili niyang buhay. Dapat ko na ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Mommy, mintik na kong mamatay sa takot. Masakit ba? Okay lang si Mommy. Patawad, Auntie Ye. Isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako, pero noong isang araw. Ayos lang, Xiao Xiao. Hindi naman sa iyo galit si Auntie. Huwag kang gagalaw. Okay lang yan. Kuha ka, Weylan. Si Xiao man, siya. Magiging okay din siya. Pero itong binti mo, kapag di mo ginamot yan, mapipilayan ka na. Ay, wag na. Kaya ko na to. Huwag kang malikot. Sobrang sakit ba? Dadahanin ko lang. Huwag kayong tumingin, mga bata. Baka magkakuliti kayo. Mommy Chow Chow, balita ko na kidnap ka. Nasaktan ka ba? Tingnan nga kita. Okay lang ako. Iwilan, may kinalaman ka ba sa pagkakidnap kay Chow Chow? Huwag mong sasaktan ang mumi ko. Apos ka na ba? Sumama ka sa akin pauwi. Huwag kang mag-eskandalo rito. Jenny Fan, ako ang asawa mo. Akin ang kampihan mo pa, yung malas na babaeng yan, kung hindi dahil sa kanya. Paanong makikidnap si Chow Chow? Mommy, nagkusang loob akong iligtas si Yehan. Wala naman sige. Anong sinabi mo, Chow Chow? Mamay, mabait na tao si Tita Ye. Hindi siya kasing samang sinasabi ninyo ni Lola. Sana po, huwag mo na siyang saktan. Ano na naman ba itong ginawa mo kay Wilan? Iwilan, anong klaseng panggayuma ba yung ginamit mo sa kanila? Bakit pati ang anak ko, kumakampi na rin sa'yo? Ye Haitang, wala kang karapatang maging ina ni San Xiao. Huwag na tayong makipagtalo sa taong to, Afei. Ilabas mo siya rito. Ibigay natin sa mga pulis. Yifan, tulungan mo naman ako. Ayokong makulong. Chow Chow, tulungan mo si Mommy na humingi ng tawad para sa kin. Ito, gusto akong ipadala ni Lolo sa Africa para mag-training. Gusto ko sanang ipaubaya sa iyo si Xiao Kao. Sa labas tayo mag-usap. Sandali lang ha. Wilan, nabalitaan kong nakidnap kayo ni Hanbao. Ayos lang ba kayo? Sino sa inyo ang kamag-anak ni Zan Xiaoman? Ako? Bakit? Anong nangyari? Kailangan ng pasyente ng RA negative na dugo. Maghanda ka na para masalinan ng dugo ang anak mo. Bakit pareho kami ng blood type ni Xiao Man? Pareho kayong rare negative. Ang blood type ninyo ni Xiaoman, parehong rare RA negative. At halos kasing edad din siya ni Hanbao. Hindi mo ba naisip na baka anak mo siya? Anong ginawa mo sa anak ko?
Sinakal ko siya hanggang sa mamatay. Noong 5 taon na ang nakalipas, ako dapat ang nakatulog nito. Pero ikaw ang aksidenteng napalit sa akin. Kung ganoon, bayaan na lang ng buhay ng anak mo. Impossible. Patay na ang anak ko. Mommy, sandali na lang. Malalaman na natin. Kung anak mo nga si Xiao Man. Teacher Ye, salamat sa paghatid sa akin pawi. Sige na, kaka-discharge mo lang, kailangan mong magpahinga. Aalis na ako. Zansu, ano ibig sabihin? Pwede bang dito ka na lang? Hindi pwede. Momay, gising ka na. Nahihilo ka pa ba? Teacher Ye, si Daddy ang nagdonete ng dugo para iligtas ka. Gusto mo bang bayaran siya sa pamamagitan ng pagpapakasal? Si Auman, ang pakakasalan ng daddy mo ay ang tunay mong ina. Imposible kami. Hanbao, uwi na tayo. Miss Ye, utos ng batang Panginoon, hanggat hindi ka pa magaling. Hindi ka maaring pumunta kung saan-saan. Paano kung gusto ko talaga umalis? Pasensya na, pero gamit ko yung lakas. Momay, andito pa ang lason sa katawan mo. Kailangan mo pang dugo ni Tito's Han. Konting tiis pe, please. Tama siya, Teacher Ye. Hindi mo kayang talunin si Uncle Efe. Sige na, dito ka na lang. Huwag kang matakot, Hanbao. Tatawagan ko na agad ang ninong mo. Papapuntahin ko siya dito sa pamilya San. Tingnan natin kung hindi ka pakakawalan ni Sansu. Pag-aalis natin sa pamilya San, aalis tayo ng bansa. At hindi na tayo babalik. Hanbao, ayokong mawalay sa inyo ni Teacher Ye. Pwede bang huwag na lang kayong umalis? Bago lumabas ang resulta ng ENA test ni Mommy at Xiaoman. Hindi ko hahayaang umalis si Mommy. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para hindi siya makaalis. Momay, ito yung juice na hinanda namin ni Xiaoman para sa'yo. Sagya na, inumin mo na. Bakit parang may masamang balak yung mga ngiti nyo? Aminin nyo nga. May ginawa ba kayong kalokohan sa labas? Ano, imposible. Hanbao, anong nangyayari? Baka peke ang gamot mo? Hindi pwede iyon. Mommy, nahihilo ka ba? Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Maliligo muna ako. Naku, baka mali ang nakuha kong gamot. Si Auman, bantayan mo siya dito. Hahanapin ko ang panlaban sa lason. Ito na ang pagkakataon para pagtagpuin sina Daddy at Teacher Ye. Aba, nasaan ang damit ko? Daday, hinahanap ka ni Teacher Ye. Wala ba si Teacher Yi sa banyo? Bakit niya ako hanapin? Ewan ko. Pasok ka na lang at tingnan mo. Sino may sabing pumasok ka dito? Pinapasok po ako ni Xiaoman. Si Xiaoman. Bata pa yun, walang mo sa ganyang bagay. Tiyak na ikaw ang nag-utos nito. Pasensya na, Teacher Ye. Kasalanan ko. Huwag na po kayong magalit, Teacher Yi. Mabuti naman po ang kanyang hangarin. Are, sumasakit ang tiyan ko. Hanbao, may problema ba itong juice? Pasensya na, Mommy. Pinainom sana kita ng pampatulog. Para hindi ka umalis ng bansa. Hindi ko alam na pampatae ang nainom mo. Talagang anak ko nga ito. Kaya wala, si Oma lang kapatid ko. Anak siya ni Mommy. Kapag nalaman ni Mommy na buhay ang kanyang anak, tiyak na matutuwa siya. Shonan, anong sinabi mo? Itinom ba ka ni Hanbao? Nadakip ka ng tauhan ni Zansu. Hanbao, ano na naman ang ginawa mo? Mommy, isiniwalat ko lang ng bahagya ang plano ninyo. Kay Tito's Hanso. Hindi ko alam na ganyan siya kasama. Pinarangalan niya si Ninong. Hindi siya pinayagang makapasok sa ang pamilyas Han. Yi Weilan, lumabas ka diyan. Sino kang mag-utos na ipakulong ang sarili mong kapatid? Nagkasala siya, kaya nararapat lang na maparusahan. Mabuti ang puso ni Haitang. Bakit kanya sasaktan? Kung walang kasalanan ang anak mo, bakit siya nasa loob ng kulungan? Bilang kanyang ina, sa halip na ikahiya mo siya. Nanggugulo ka pa rito sa mommy ko. Mas masahol ka pa sa isang batang tulad ko. Tama si Hanbao. May usapang matatanda. Bakit ka nakikisawsaw? Bata ka. Hindi ako bastardo. May daddy ako. Daddy. Ha? Ewan ko kung sinong lalaking kung sino lang yan. Oh, bakit hindi mo siyang pamukha? Ang daddy ko ay ang may-ari ng hotel na ito, si Hanso. Hanbao, huli ka. Huwag ka sa Yi Weilan. Huwag mo ginawa mo. Na piano teacher ni Chowman. Pwede na siyang magpanggap na anak niya. Gusto kong marinig kung bakit Daddy ang tawag niya sa akin. Kung ano-ano lang sinasabi ni Hanbao. Hindi naman talaga naniniwala si Boss Dan. Na anak niya si Hanbao, di ba? Hanbao, ikaw mauna. Titos Han, ginawa ko ito sa buhok mo noong huli. Yan ay test. Ikaw talaga daddy ko. Bakit mo itinago sa akin? Babaero ka. May anak ka na pala sa ibang babae, si Xiaoman. Bakit ko sasabihin sa'yo? Yi Weilan, linawin kong mabuti sa'yo.
Ikaw lang ang nag-iisang babaeng ginalaw ko. Saya. Anak mo siya. Anak, patawad, Xia Oman. Akala ni mommy patay ka na. Sa wakas, may mumina ako. Mula ngayon, tayong apat na pamilya. Hindi na maghihiwalay pa. Yiwilan, ang galing-galing mo naman. May dala ka ng maliit na nilalang, tapos akitin mo pa ang tito ni Ifan. Tama na. Dahil anak ako sa una mong asawa. Hindi mo ko nagustuhan mula pagkabata. Tinanggap ko na yun. Pero ngayon, may sarili na akong mga anak. Hindi ko papayagang laitin sila. Aalis ka ba ng kusa? Kailangan ko magtawag ka parehas ka. Pakawalan mo si Haitang. Kung hindi, hindi talaga ako aalis ngayon. Afi, ilabas mo siya. Tumigil. Naku, senyor, buti naman dumating kayo. Ako ang nagsilang kay Yiwilan. Alam ko ang ugali niyang yan. Hindi siya bagay kay Boss Zan. Narinig ko lahat ng sinabi ninyo. Yiwilan, ang dugot laman ng angkan natin. Hindi pwedeng nasa labas. Heto ang sek para sa 10 milyon. Tanggapin mo. Sisiguraduhin kong maginhawa ang buhay mo. Pero dapat mong bitawan. Ang kapatan sa pagpapalaki, kina Xia Oman at Hanbao. Sinak Xia Oman at Hanbao ay mga anak ko. Hindi sila mabibili ng pera. Itay, si Waylan lang ang mahal ko habang buhay. Pakiusap, pagbigyan niyo na po kami. Ama, para sa ikatatahimik ng ang pamilya dyan, huwag po kayong mapapadala sa awa. Magaling. Manugang ko, pumasa ka sa pagsubok. Ama, Tumahimik ka. Isang salita palaban sa manugang ko. Puputulin ko ang dila mo. Palayasin niyo na siya. Huwag na siyang papapasukin muli sa ang pamilya Zan. Atsu, Itay, magpakasal na kayo agad. Maghanap ng magandang araw para sa kasal. gawin niyo na ngayon din. Wilan, mahal kita. Bigyan mo sana ako ng pagkakataong alagaan ka. Shaonan, pasensya na. Hindi pwede. Waylan, Zansu, ano na naman bang gagawin mo? pasensya na at pinahanap kita ng ganito katagal. Babawi ako sa iyo habang buhay. Pwede mo ba akong pakasalan? Pumayag ka na. Pumayag ka na. Pumayag ka na. Ginoong Zan, isuot mo na sa akin. Sa inyo na dalawa to. Salamat. Emarzhan, tinatanggap mo ba si MS Yi bilang iyong asawa? Hinanap ko. MS Yi, tinatanggap mo ba si Emarzhan bilang iyong asawa? Tinatanggap ko. Maaari mo nang halikan ang iyong magandang nobya. Huwag ka nang magtatampo at itatapon ang singsing ha. Sige, alam ko na. Kung gayon, Imaye, hindi ba dapat gampanan mo na ang tungkulin mo bilang asawa? Atsu. Dad. Wilan, ilang araw pa lang kayong kasal. Tiyak na napapagod din kayo. Ipaghahanda ko kayo sa kusina ng pampalakas na sabaw. Magpahinga muna kayong mabuti. Dad, hindi ko kailangan yan. Naku, kailangan. Ito ang paraan ng pag-aalala ni Dad sa'yo. Inumin mo na asawa ko. Anong tawag mo sa akin kanina? Asawa ko. CJ, para sa pagtawag mong yan, inom ko to. Di ko akalain si Daddy ay alipin ng asawa niya. Daddy, nakakahiya ka. Ano bang alam mo? Sa langit at lupa, ang asawa ko ang pinakamahalaga.